Pag-usapan natin yan, higit po bang mas marami kayong napapamili sa inyong 1,000 piso ngayon kumpara sa dami ng inyong napapamili sa halagang 1,000 nung nakaraang taon? Palalimin pa ho natin, mas marami ho bang nabibili ang 1,000 piso ninyo kung iahambing sa halagang 1,000 nung panahon ng Pangulo ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ito ho ang usapin, ang ekonomiya. Nasaan ang ating ekonomiya ngayon? Kaya nga itong budget mahalaga because the alpha and the omega of the corruption in our country ay nagmumula dito sa taunang budget. Kaya bilang senador ninyo, pakababantayan natin yan. Babantayan natin taon-taon kung paano pinapasa yung budget. Hindi nalulusot. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Marami pong mga kaganapan na, again, ang ating pong take dito, ang layunin talaga ay malihis dito sa napakalaking anomalya, bulilyaso at kontrobersiya. Dulot nga nung tinatawag nating hindi po pirmado, hindi po napuno, puno ng blanco, 28 items na blanco diyan sa Bicameral Conference Committee, final, ratified, approved, signed, and filed report. Ulit-ulitin po natin, hindi po tayo lalayo sa usaping ito. Kahit ano pong diversion or deflection ang gagawin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Marami pong nagpatid na mensahe kanina na meron na naman daw pong rekomendang kaso laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito'y kasong kriminal. At pilit nilang ang pinag-uusapan ay Duterte pa rin. Kung hindi man si Pangulong Duterte, ay si Vice President Inday Sara Duterte. Sino ba ang Pangulo? Tila si Pangulong Duterte pa rin. At yan nga pong ginagawa nila, pilit na linalayo ang usapin dito sa napaka-anomalya, criminal, unconstitutional, immoral, illegal, invalid 2025 budget. At kagaya po ng ating titulo ngayong hapon, yung enrolled bill na amin pong na-discovering panibago ay wala pong pirma ng Speaker of the House, ng Senate President, ng Secretary General ng House of Representatives at pati ang Sekretaryo ng Senado. Walang pirma, blanco. Mahalaga pong pinag-uusapan natin ito sapagkat kung matatandaan po ninyo, humiling po tayo last week sa Korte Suprema na mag-issue ng tinatawag nating subpoena ducis tecum. Ibig sabihin po noon, nagre-request tayo sa kataas-taasang hukuman na subpinahan na at utusan ang mababang kapulungan na ilabas yung kopya. Dalawa po yun. Ilabas yung kopya ng General Appropriations Bill at ilabas yung kopya ng enrolled bill. Ang ating pong layunin, yung layunin po ng ating legal team, iatras yung dokumento. Kunin natin yung kopya ng General Appropriations Bill. Huwag na po yung GAA, pirmado po yun eh. So, yun ang magko-corner po sa kanilang lahat. Ang hinihingi po natin, subpinahan yung kopya ng General Appropriations Bill. Mag-issue ng subpina ang Korte Suprema, dito rin at ipalabas yung enrolled bill. Para po iahambing natin ito at ipapakita hindi lamang sa Korte Suprema, kundi para sa inyo, sambayan ng Pilipino, iahambing natin doon sa ratified, filed, approved, at signed final Bicameral Conference Committee report. Na nakita naman natin ay natatakan na na-receive ng House of Representatives Bills and Index Service noong December 11, nakaraang taon po yan, December 11, 2024, around 4 o'clock in the afternoon. Mahalaga ito sapagkat meron po tayong na-discover. Sabi po kasi, nung Congresswoman ng Marikina, na ginagawa pong mga Pilipino, si Congresswoman Stella Kimbo, kung himingi daw po tayo, kung gusto natin makita yung enrolled bill, magtungo tayo doon sa sinasabi nilang archive section ng House of Representatives. Tayo naman po ay masunurin, yung ating legal and research team ay masunurin. Tumungo po sila dyan sa tinatawag nating archive section o archive department ng House of Representatives. Hesitant po yung mga empleyado roon, subalit pinakita po yung kopya ng archive section ng House of Representatives. Doon po sa, ang kopya pong pinakita, yung kopya na ng GAA, yung General Appropriations Act, Volume 1-B, page 752. Yun po yung signature page. Wala rin pong pirma ang Speaker of the House. Wala rin pong pirma ang Senate President. Wala rin pong pirma ang Secretary General ng House of Representatives at wala rin pong pirma ang Sekretaryo ng Senado ng Pilipinas. Therefore, meron pa tayong isang hinahanap, yung kopya ng enrolled bill. Yun po yung pinakita nila, wala pong pirma. At pakikita ko kasi alam ho ninyo, ang nagsabi po kasi na magpunta sa archive section mismo, si Congresswoman Stella Kimbo. Sinusunod lang natin yung kanyang payo dahil masunurin po ang mga membro ng Hakbang ng Maisog, di nagre-research po lahat. At yun nga po, nagpunta roon at ito po ang nakita. Ipapakita ko lamang po sa inyo. Ito po ay matatagpuan sa GAA Volume 1-B, page 752. Ito po yung nakita.
Sa archive section po yan, ha? Archive section. Pakikita natin. Ayan, o. Parang blurred, ah. But anyway, wala pong pirma. At ito po ay galing mismo diyan sa archive section. Nung tinanong po ng ating mga mama nagsasaliksik, ang sabi sa kanila, baka magpunta kayo doon sa Committee on Appropriations ng House of Representatives, yung enrolled bill, baka doon may kopya na may pirma. So nagtuturuan na po sila. Maiipit po sila rito. Ulitin ko, yung sinabi po ni Pangulong Duterte nung una po naming inilahad ito sa inyo mga kababayan. Ang sabi niya, mahirap mong paglaruan ang isang government transaction, ang isang government document na napakasela, napaka-importante, katulad ng General Appropriations Act, katulad ng General Appropriations Bill, katulad ng Enrolled Bill, at katulad ng final, ratified, approved, and signed Bicameral Conference Committee report. Marami po kasing kopya yan. Ano po yung kahalagahan ng pinakita ko sa inyong blanco? Galing na po ito mismo sa archive section ng House of Representatives. Ano po yung kahalagahan ng archive? Yung archive po, mga kababayan, yan po yung repository o taguan ng mga original or faithful reproduction or faithful copy of a document. Nang sa ganun, pag kinakailangan, kagaya ng ginagawa po natin, meron ng live case o may isang kaso sa Korte Suprema, humihingi tayo na makapag-issue ng subpoena, meron po talagang lagakan o taguan ng mga mahalagang dokumento. Kagaya nga, nitong hinahanap nating enrolled bill, tinatawag nating GAB at yung GAA. Nakita po natin, ulitin ko, yung kopya po ng larawan na ating nakuha ay yung Volume 1-B, page 752 of the General Appropriations Act. Wala pong pirma. Walang pirma. So makikita niyo mga kababayan kung paano talaga tayo sinasalaula at binubudol nitong Marcos administration. Hindi lamang iniwang blanco yung ating pundasyon ng ating budget. 28 line items blanco, ang halagang kabuuan ay higit kumulang 241 billion pesos na tinatawag na congressional insertion. Bakit insertion? Blinangko nga po nila. Tapos yung proseso, biglang nagkaroon ng halaga, insertion po ang tawag doon. Bawal po yon dahil walang kapangyarihan sino man. Mapasenado, mapamababang kapulungan, higit pa ang Malacanang na makialam pagtapos na ang proseso ng pagpasa ng ating taunang budget. Kaya po tayo bumabalik sa usaping ito. Lahat po yan, yung sinasabing impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, tatalakayin pa rin po natin mamaya. At itong bagong kaso laban sa kanya na inciting to sedition, na grave threat, lahat po ito ay paglilihis dito sa higit na malaking pananagutan ng Marcos administration. Lahat po ito ay paglilihis sa napakalaking incompetence ng Marcos administration. Pilit nilang pinagtatakpan. Hindi po natin sila dito lulubayan at nakikiusap nga ang ating mga abogado sa ating Korte Suprema na mag-issue po kayo ng subpoena, ilabas ang kopya ng enrolled bill, ilabas ang kopya ng General Appropriations Bill nang sa ganoon ay mapadali ang pagpapakita ng ebidensya na illegal, immoral, unlawful, criminal at unconstitutional ang 2025 budget ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang batiin ko lamang po ang mga Green Hills Muslim Business Club headed by the President na aking pong nakarap si Engineer Nasif Malawani. Maraming salamat sa iyong pagtanggap sa akin kanina. At ang ating pong mga kapatid na Muslim from Lanao, ang Ranao Peoples of Integrity. Mahalaga po sa kanilang salitang integrity ha, yung Ranao Peoples of Integrity, ang kanila pong Pangulo ay ang scholar o si Alim Jalal Bayabao. Maraming salamat po sa ating napakabuluhang pagpupulong kanina. Mahaba po kaming nagharap at ganda ng resulta ng aming pagharap. Bahagi ng ating ginagawang second day ng ating kampanya bilang aplikante at kandidato po ninyong senador. Ganon din kay Sultan Jerry Magarang ng former administrator po ito ng ating mga kapatid na Muslim dyan sa Manila Golden Mosque and Cultural Center. Maraming salamat po at sa Green Hills Muslim Traders Association. Malaking grupo, nagkaharap-harap po kami, nakapagkausap, nagkaroon ng konsultasyon at maraming salamat po sa inyong pagpapahiram ng inyong tiwala sa akin. So balik po tayo dito sa usapin ng nabisto po natin sila. Ito po yung nakita ng ating research team. Pakita ko lamang po sa inyo. Ito po yung itsura ng Volume 1B. Yan po yan. Volume 1B. Pakita ko lamang po. Volume 1B. No? Yan. Volume 1B. At titingnan po niyo, nandiyan po siya sa page 752. Doon po sa page 752 na sinasabi ko, ito naman po ang makikita ninyo. Wala pong pirma. Walang pirma ang Speaker of the House, wala pong pirma yung President of the Senate, wala pong pirma yung Secretary of the Senate, wala rin pong pirma yung Secretary ng House, at wala rin pong pirma si Bongbong Marcos.
Pinapakita po natin ito dahil nga dito sa ating pakikipag-ugnayan sa inyo, tunay at tapat na impormasyon ang ating binabahagi. Pinipilit nating pasimplihin ang napakaraming importante at mahalagang usaping panlipunan na dapat po maintindihan ng bawat Pilipino, sapagkat dito po sa ating pahina, kasali po kayong lahat. Wala pong ranggo dito, walang mayaman, walang katamtaman, walang mahirap. Dito po ay pahayagan, dito po ay pahina, dito po ay plataforma ng lahat ng Pilipino. At dito po kasali kayong lahat dahil pera ninyo ang ating binabantayan. Pinipigilan natin na patuloy tayong budulin ng Bongbong Marcos administration. Nurulaj, Karon, Kader, Atty. Vic, kamusta po file nyo about sa BICAM? Nag-aantay po tayo mag-lapse yung 10 days non-extendable period na binigay ng Korte Suprema dito sa Senado at sa mababang kapulungan, pati na rin sa tanggapan ng Pangulo na sila po ay mag-file ng kanilang comment. So yun po ay tatakbo kapag natanggap na nila yung kanilang kopya ng kautusan na sila ay mag-file ng comment. Subalit mahalaga na sana ay makapag-issue na rin agad nung subpina ang ating kataas-taasang hukuman para doon sa tinatawag na enrolled bill at ito nga pong General Appropriations Bill, sapagkat may nakita na tayo dito mismo sa archive section ng House of Representatives. Hindi po nila pwede ng maaring gumawa sila ng milagro, pero meron na po tayong nakuhang picture, may oras at may tao na nakausap doon, kinuha yung pangalan. Saan man po ito makarating, ilalaban po ito ng ating mga researcher na galing yan sa archive section ng House of Representatives. Ulitin ko, mahalaga yung archive section sapagkat ang archive section po, repository, taguan ng mga original or faithful reproduction of an original document. Pagka nagkaroon ng demandahan, pagdating ng araw, pag kinakailangan ng research, ito po ang tatapos sa kung anumang walang kasiguruhan. Sapagkat yung archive section, taguan nga po yan o repository ng mga original copy or copies of documents, books, or other important documents or items na dapat or publication na dapat merong tinatagong original. At dito nga ho, nakita ng ating research team, panay blanco. Blanco na yung kopya ng Bicameral Conference Committee report, blanco pa rin yung pirma ng Senate President, pirma ng House of Representatives Speaker, pirma ng Secretary General niya, pirma ng Secretary ng Senado, at pirma ng Pangulo. Blanco po yan, at yan po ay matatagpuan ninyo sa page 752 ng GAA Volume 1, DASB, dyan po sa archive section. Bakit po tayo tumungo sa archive section? Dahil nga po, linilihis ni Stella Kimbo at ginagawang mangmang ang Pilipino. Sabi niya may kopya daw ng enrolled bill dyan sa archive section. Iyan po ang nadiscovery ng research team na hindi tumitigil para ipakita na immoral, illegal, unlawful, invalid, criminal at unconstitutional yung 2025 budget. Ito po uli ang usapin na hindi po yung impeachment. Yung impeachment po, diversion po yan. Panglihis ng napakainit na istorya dahil nasukul po sila, naiipit sila, nais nila itong pagtakpan. Binanggit ko naman sa inyo ng isang gabi, di ba? 215 pinagyayabang nila pumirma ng verified impeachment complaint. Ulitin ko, kung tayo ay magsusuri ng malalim, kung yung 32-33 pages na verified impeachment complaint ay babasahin ng isang tao na may pangunawa at pag-iintindi bago niya pirmihan, siguro ho at least 10 minutes each. So sa loob ng isang oras, 10 minuto, 6 lamang ho ang makakapirma. Yung 6 na yan, stretch it further to 7 hours, walang toilet break, walang lunch break, walang recess break, walang merienda break, walang kung anumang break. Ang makakapirma ho, simpleng-simple, 6 na tao kada oras, you multiply it by 7, 42. 42 congressmen lamang ho ang makakapirma. Katangi-tangi na 215 congressmen ang pumirma nung verified impeachment complaint. Saan nanggaling yung sobra sa 42? At ano naman ngayon, kung 215 ang pumirma, at dapat sa tingin ninyo ay 42. Sapagkat ang tawag po doon sa final nila ay verified impeachment complaint. Meaning, ito po'y dapat binasa at nabasa ng mga complainant. Pangalawa, ito po'y dapat yung mga aligasyon ay base sa kanilang personal knowledge or dili kaya ito'y base sa public authentic document. Yan po yan. Dapat po yan ay base sa kanilang personal knowledge or base sa authentic document. Paano sila magkakaroon ng personal knowledge? Paano ito mababase sa authentic document? At higit sa lahat, paano nila ito nabasa? Yung 215, 42 nga lang ho ang maximum kung tig sa 10 minuto. Pagbigyan po natin na mabibili silang magbasa, marunong silang mag-speed read, matatalino sila, henyo sila. Tigli 5 minuto kada pipirma. Kahit po tigli 5 minuto sa 7 oras at sa 1 oras ay makakapirma 12, sa 7 oras ang makakapirma lamang roon maximum ay 84. At 5 minutes each of reading, comprehending, understanding, and based on their personal knowledge or
authentic document bago sila pumirma. 84. 215 po yung pumirma eh. So, wag na ho tayong magulat sapagkat sinasabi ko nga sa inyo, yung 28 items na blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report, na nakabuo po nga sila ng budget eh, na nagkakahalaga na 6.325 trillion. Paano ka nakabuo ng 6.325 trillion na budget? Eh, ang dami mong sadyang iniwang blanco. Pati nga yung pirma ng Senate President at pirma ng House Speaker, blanco eh. Pati nga yung pirma ng Senate Secretary, blanco eh. Pati nga yung pirma ng mismong Secretary General ng House of Representatives ay blanco eh. Siya pa yung nagdala niyan ha. Siya pa nagdala ng verified impeachment complaint diyan sa Senado. Nagmamadali, escorted pa raw ng motorcycle ka para abutin yung before 5 p.m. bago mag-adjourn o mag-recess ang Senado. Eh, hindi rin niya pinirmahan yung Bicameral Conference Committee report na enrolled bill. Yan nga po, yun nandiyan sa archives section, yung repository po ng mga original documents diyan sa House of Representatives. Ito po, yung tunay na usapin, wag po tayong magpadala diyan sa tinatawag nating deflection or diversionary tactic ng Malacanang para ilayo, ilihis ang mga usapin dito sa maanumalyang 2025 budget. Hindi rin po dito sa i-final na inciting to sedition, yung recommendation na sampahan ng kaso si Vice President Inday Sara Duterte, yung inciting to sedition at grave threat. Hindi po yan. Makikita niyo yung pattern eh. Yung pattern po ng panggagaslight, talagang nagsisinungaling at papalitan nila ng kanilang version. They're changing the narrative at pinapalabas pa nila ngayon na sila ang biktima. Sila yung api. Huwag po tayong magpapagaslight. Huwag po tayong magpapagaslight. At marami rin hong nagpadala ng komento doon sa kahapon kasi ay ang officially ay nag-open na po, nagbukas na ang pangangampanya ng mga national candidates at mayroon pong mga ginawang pagkilos sa iba't ibang grupo. Tayo ho ay nagbukas ang ating national headquarters sa isang payak na seremonya kasama ang iba't ibang leaders. Nais ko palang pasalamatan ang Beta Rho Upsilon Fraternity, hindi po Upsilon ay Beta Rho Upsilon Fraternity, ang kanilang national president si June Rios. Maraming salamat sa iyo June at sa iyong mga kasapi diyan sa Beta Rho Upsilon Fraternity. Maraming salamat sa pagpapahatid ng inyong suporta at ay inyong pagtangkilik. Maraming salamat po. At si MJ Hart Delio, mabuhay po kayo, Attorney Vic Rodriguez. Salamat. Kay Amir Fahad Bitakyap, go Attorney Vic Rodriguez for Senator. Salamat po. Kay Felix Almendras, number 56. Tama po, number 56. Felix Almendras, number 56 po ang ating numero. Huwag po ninyong kalilimutan, 56, madaling tandaan. Si Chinita Kahilig Igulron, watching from Hong Kong. Hi Chinita, maraming salamat at sa aking kaibigan na nariyan ngayon sa Hong Kong, mabuhay ka. Kay Lynn N. Fre, salamat. Kay Estela Marquez, vote straight, Duterte senatorial candidates. Marami pong salamat. Si Wendell Fabricante Namokot, ngayong darating na eleksyon, putulan ng ngipin at buntot ang buhaya. Tama po yun, kaya tangkilikin po natin ang Duterte senatorial candidates, ang Duterte approved, ang Duterte certified senatorial candidates. Pasalamat din po ako sa lahat po ng aking nakaharap kagabi sa isang pagpupulong sa pamumuno po yan ng ating inspirasyon ng higit na maraming Pilipino, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kami po ay nagharap kagabi sa panimula ng pagbubukas ng unang kampanya para senador ngayong nakalapit na May 12, 2025 election. So yun po ang ating usapin ha. Hindi po yung impeachment, diversion po yan. Ito po ay diversionary. They're trying to take away the story from the anomalous, illegal, immoral, unlawful, invalid, unconstitutional 2025 budget. Yan po yung usapin sapagkat napakalaking pera po niyan. 6.325 ang pera nating mga Pilipino, nasa laula po nila. Yan po yung katotohanan. Yung panggagaslight po ng administrasyon, they're trying to change the narrative. This is the most corrupt national budget ever. Ito po yung usapin ngayong darating na eleksyon. Ngayong kampanya, ang usapin po ay ang korupsyon, higit na korupsyon at alamak na korupsyon sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Nung may mga nagpadala po ng mga clips nung kanila pong pagpupulong din kagabi, pag-usapan po natin yung mga namatay. Hindi ba dahil sa kurakot, sa pangungurakot, dahil sa korupsyon, 200 Pilipino patay nung binaang Bicol? Paano natin makakalimutan yan? Paano natin mapapatawad ang Marcos administration dyan? 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw ninyo ang flood control funds. Sinabi ninyo, pinagyabang ninyo sa inyong SONA, 500 billion pesos higit kumulang ang ginastos ninyo sa loob lamang ng 2 taon ng inyong administrasyon para kanyo sa flood control programs. Anong ginawa ninyo sa flood control funds? Kinurakot ninyo, ninakaw ninyo. Anong resulta?
Huwag po natin silang patawarin. Huwag po natin silang palagpasin. At huwag po natin kalimutan ito. Dahil sa pangungurakot sa flood control funds, dahil sa peking 5,500 flood control programs, 200 inosenteng Pilipino patay dahil sa korupsyon. Dahil ninakaw ang perang sana ay sa flood control programs. Kung hindi kayo suwapang sa pera, buhay pa siguro ang higit sa nakararami doon sa inosenteng 200 Pilipinong patay dyan sa Bicol. Huwag po natin kalilimutan yan. Huwag natin palagpasin. Huwag tayong magpagaslight. Huwag tayong pumayag for the Marcos administration to change the narrative. At tandaan niyo po yan, 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw ang flood control funds. Kinurakot ang flood control funds. Huwag niyong kalimutan. Ito ang issue ngayong midterm. Kay Bata Maluso, ipapanalo ka namin, Attorney Vic, watching from Qatar. Marami pong salamat. Pinabili lang daw ng suka kayong mga kandidato ni PRRD, si Carlito Salinas. Alam mo ninyo, pagkakampanya, ako'y nagpatakbo ng isang matagumpay na kampanya noong 2022. Alam mo nyo sa kampanya, dapat mong ikwento at dapat mong ilahad sa sambayan ng Pilipino kung bakit ka dapat nilang pahiramin ng kanilang tiwala. Kung bakit kanila dapat pahiramin ng kanilang sagradong mandato. Sa estado ko, ngayon po tayo formal at opisyal na kandidato, ito yung akin pong inilalahad sa inyo. Bakit ako naririto? Bakit ako tumugon sa hamon na maging tunay at maisog na oposisyon? Wala pong puwang ang negative campaigning. Kinakailangan dito pag-usapan natin yung mga importante at mahalagang usaping panlipunan. Hindi yung panggagaslight, hindi yung changing the narrative. Pag-usapan natin, 200 inosenteng Pilipino patay. Hindi negative campaigning yan. Factual yan. Bakit namatay? Kinurakot kasi yung pondo para dyan sa flood control programs. Iyan ang pag-usapan natin. Pag-usapan din natin, mas marami hubang nabibili ang inyong 1,000 piso ngayon. Ngayong araw na to, ngayong mga kapanahunan na to, mas marami hubang nabibili ang 1,000 piso ninyo kumpara sa halaga ng 1,000 piso ninyo nung nakaraang 2 taon. Tingnan po nyo, pag-isipan ninyo, yan ang ating pag-usapan. Inflation, corruption, unemployment, underemployment, criminality, droga. Yan ang pag-usapan natin, laganap ang droga. Pag-usapan natin yan, higit po bang mas marami kayong napapamili sa inyong 1,000 piso ngayon kumpara sa dami ng inyong napapamili sa halagang 1,000 nung nakaraang taon? Palalimin pa ho natin, mas marami hubang nabibili ang 1,000 piso ninyo kung iahambing sa halagang 1,000 nung panahon ng ang Pangulo ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ho ang usapin, ang ekonomiya. Nasaan ang ating ekonomiya ngayon? Kaya nga itong budget mahalaga because the alpha and the omega of the corruption in our country ay nagmumula dito sa taunang budget. Kaya bilang senador ninyo, pakababantayan natin yan. Babantayan natin taon-taon kung paano pinapasa yung budget. Hindi nalulusot yung mga blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report. Masyadong makapangyarihan. Wala naman dapat yan sa cycle ng pagpasa ng budget. At eto nga ho, pati yung kopya ng enrolled bill, wala silang maipakita. Itinuro tayo dyan sa archive section, ang nakita natin, blanco, pati pirma ng Senate President. Blanco, pati yung pirma ng House Speaker. Blanco, yung pirma ng Senate Secretary. Blanco, yung pirma ng Secretary General ng House of Representatives. Blanco, pati yung pirma ng Pangulo. So makikita natin, merong makating kamay na nakialam at naglagay ng halaga dito sa mga patlang. Huwag ko kayo mag-alala sapagkat tayo po ay nag-file ng motion diyan po sa Korte Suprema na supinahan na, ipalabas na yung kopya ng enrolled bill bago na naman magkaroon ng milagro, himala o magic diyan sa mababang kapulungan. Sana ay ilabas na ng Korte Suprema yung subpina, ipag-utos na nila, ilabas yung original copy ng enrolled bill, ilabas yung kopya ng General Appropriations Bill, at ihambing natin ito dito sa final, official, approved, signed, ratified, and filed Bicameral Conference Committee report kung saan nagpapakita 28 items blanco. Ang total na halaga ay 241 billion pesos. Yan ang tunay na usapin. Huwag po tayong papayag magpa-gaslight. Singilin natin ang Bongbong Marcos administration sa napakarami nilang kurakot at korupsyon.
KX2 per 0012. Hello, Attorney Vic, malakas ka dito sa UAE. Salamat po. At kami na bahala dito for you winning as our senator. Sana ho ay tulungan din ninyo ako na ikampanya sa inyong pamilya at sa mga kababayan sa anumang panig ng mundo. Kay Yanchu, hindi kami bibitaw ng pamilya ko sa iyo, Attorney Vic. I claim it at mananalo kayo. Maraming salamat at kasama po natin ang tinatawag nating certified approved at Duterte senatorial candidates. Yun po ang ating pag-usapan. So, yun nga ho. Meron pa tayong isang, eto mahalaga po ito yung ating mga kababayan sa Bicol at yung sumasakay dyan sa tinatawag nating PNR, yung Philippine National Railways. Mahalaga po ito dahil kung napapansin po ng ating mga kaibigan dyan sa Divisoria, dyan sa Tutuban, matamlay na po ang hanap buhay dyan. Malungkot, walang ganong activity. Bakit? Pinatay po nila yung linya eh. Yung Tutuban papuntang Calamba, pinatay po yan ng PNR. Dahil daw po gagawin nila yung riles. Huwag po kayong maniwala doon. At ang may kagagawan po niyan, yung mga incompetent officials ang ating riles. Wala na po sila ngayon dyan. Yung isa ay nandiyan na sa PCO, dalawa po na sa PCO na. Dalawa na sa PCO, yung isa nagretiro. Dahil pumuputok na po itong issue, yung incompetence dito sa riles. Alam mo ninyo, itong tinatawag na, binida rin ho nila ito eh, noong huling SONA 2024, yung sinasabi nilang Railway Renaissance. Binida po nila yan, na lalawak ang riles ng tren sa Pilipinas. Isang malaking pangbubudol. Tingnan po ninyo, wag po kayong lumayo. Yung mga kababayan natin na nagsusumbong sa akin dyan sa Tutuban area, dyan sa Divisoria, matamlay na po ang hanap buhay dyan dahil pinatay po ng incompetent PNR officials under DOTR yung biyahe mula Tutuban hanggang Calamba. Ang ginawa po nila, yung mga bagon, yung mga tren, iniwan po sa Tutuban. Nandyan, nakapark lang. Inaalikabukan, araw-araw siguro pinupunasan. Kahit pupunasan nyo yan, kahit isang alikabok walang dumapo dyan, masisira po yan. Dahil yan po ay dapat pinatatakbo. Yung mga rolling stocks dapat po yan, pinatatakbo ginagamit. Kakalawangin po yan. Magmamalfunction po yan. Ganito ginawa nila mga kababayan. Mahalaga ito. Dahil dito makikita nyo, binubudol tayo. Hindi po totoong gusto nilang palawakin ang ating sistema ng riles. Hindi po. Yung Railway Renaissance na sinasabi ni Bongbong Marcos, kabulaanan po yun. Isang malaking pambubudol. Tingnan po nyo yung ginawa nila. Yung riles po, yung takbo po ng Tutuban to Calamba, natigil na po yan. Sapagkat, tinanggal po binaklas ng PNR yung mga riles. Dahil nga raw po, aayusin daw po nila at gagawing elevated track. Yung nakaangat po, yung parang MRT na hindi na po tumatakbo at grade o sa kalsada. Mainam po yun, maganda po yun dapat. Kasi nga, maiiwasan na ho yung pag may intersection, bumababa ho yung bamboo pag tumatawid yung tren. Iwas disgrasya at higit po magiging efficient yung oras ng biyahe. Subalit, mali po yung ginawa ng PNR. Hindi po nila itinulak o inilipat muna yung mga bagon at yung tren mula Tutuban hanggang Calamba. Ang ginawa po nila, winasak nila yung riles, tanggal yung riles. Pero hindi nila pinatakbo yung tren, yung mga bagon, iniwan po nila sa Tutuban. O di ngayon, wala na yung bagon doon sa Calamba. Wala na pong tatakbo. Ang racket po yan, corruption po yan. Pinakamadali, dapat pinush forward mo. Tinatakbo mo yung mga tren at yung mga bagon, linipat mo. Mula Tutuban, finorward mo doon, papuntang Calamba. Para tuloy pa rin yung biyaheng Calamba to Bicol. Wala na pong bumabiyahe ngayon. At nawalan po ang gobyerno, may notes po rito, research din po ng ating team ito. Yung biyahe po ng PNR ng Tutuban to Calamba, kumikita po ang gobyerno rito ng 23 million pesos monthly more or less. 23 million ang tumatakbo po ito ha. At hindi po dapat ito hininto. Dahil nga po incompetent yung mga PNR officials nung panahon na ito'y binaklas at pinatigil, wala na po ngayong biyaheng Tutuban to Calamba sapagkat sinira po nila yung riles. At sa pagsisira nila ng riles, hindi po nila linipat yung mga tren at yung mga bagon mula Tutuban hanggang Calamba. Ano ngayon ang resulta? Wala na rin pong biyahe mula Calamba papuntang Bicol. Ang natira na lamang ho ay yung biyahe na nasaan yung biyahe para hindi po tayo magkamali ng report sa inyo. Ang natira pong biyahe na lamang ay ang Legazpi. Natigil po kasi yung yung North-South Commuter Railway. Tinigil po nila yung Tutuban to Calamba at nawalan po ang gobyerno ng 23 million pesos monthly kita. At dahil nga po tinigil yung biyahe ng PNR papunta sa South, tinanggal po nila lahat ng riles nang hindi linilipat yung mga tren at yung mga bagon. Kaya apektado po ang 26,000 daily passengers. Saan mo ngayon isasakay itong dislocated, displaced 26,000 passengers? Hindi ho ba kayo nagtataka? Higit na lumalala ang ating traffic. Hindi po mag-i-improve yan. Kasi yung dapat sanang tutulong para po mag-improve yung traffic, itong PNR na biyahe ng Tutuban to Calamba, Calamba to Bicol, tinigil po ng PNR yan. Ang natira na lamang pong bumabiyahe ay yung Naga to Sipokot.
at yung Naga to Legazpi. Maliit lang po ito. Yung Naga to Sipocot at saka yung Naga to Legazpi. Ang kita po rito ng gobyerno, more or less, doon sa pagre-research ng ating team, ay 20,000 pesos monthly. Yung Naga to Sipocot ho, at yung mga taga Bicol, maintindihan nito yung mga taga South. Ang natirang biyahe ng PNR, Naga to Sipocot, tapos Naga to Legazpi. 20,000 pesos monthly, mahal pa ho yung krudo, mahal pa yung maintenance ng riles, mahal pa yung maintenance ng bagon, mahal pa yung maintenance ng tren. Kumpara doon sa hindi nila dapat pinakialaman, PNR Tutuban to Calamba, 23 million pesos monthly po ang nawala sa gobyerno rito. Anong pinalit? Wala. Wala hong masakyan ng tao. Wala po, dahil po sa incompetent ang administrasyon ng PNR sa ilalim ni Bongbong Marcos. Winasak po nila yung riles, dapat po yan ay elevated track, tama. Pero meron pong inalat ang Pangulong Duterte nung kanyang presidency ng 10 billion. 10 billion gagamitin po ito doon sa tinatawag na rail alignment or track relocation. Yung rail alignment or track relocation, hindi po kinakailangan wasakin yung existing na riles. Habang ginagamit po yung existing na riles, binubuo po sana yung elevated track para hindi po ma-dislocate, hindi matigil yung biyaheng Tutuban to Calamba at lalong hindi matigil yung biyaheng Calamba papuntang Bicol. Habang inaangat po yung tinatawag nating elevated rail, patuloy pong tumatakbo sana yung mga existing trains at magagamit natin yung mga bagon ng PNR. Subalit, dahil na rin sa incompetence, tinigil po nila, mga kababayan, alam nyo ito, isa Tutuban, wala na pong hanap buhay doon. Tinigil nila yung Tutuban Calamba na biyahe. Iniwan yung tren sa Tutuban. O di ngayon, buhatin mo yung tren, yung kada bagon mula Tutuban hanggang Calamba. Napakahenyo po ng mga tao sa ilalim ng Marcos. Ito po yung mga usapin ngayong halalan, ngayong kampanya. Hindi po yung gaslighting. Hindi po yan. At 300 employees po ng PNR ay terminated. Bakit? Wala na hong biyahe. Anong gagawin ng 300 na yan? Ginusto ba nilang mawalan ng trabaho? Hindi po. Dahil sa incompetence nung mga opisyal ng PNR, nung USEC ng rails ng DOTR, nung ASEC ng rails ng DOTR, yan po ang ginawa nila. 300 empleyado terminated. At yung mga nandoon po sa stasyon sa Tutuban, wala po. Wala nang ginagawa ang tao roon. Anong gagawin nila? Pinasasahod sila ng gobyerno. Mabuti po sa kanila yung para hindi naman mawala ng kita. Pero lugi po sa kanilang gobyerno, lugi sa kanila ang mamamayang Pilipino, hindi naman nila kasalanan. Kasalanan po ng incompetent USEC ng rails, yung ASEC ng rails, at yan nga po yung nagbitiw na. Wala na po sila ngayon sa PNR Wala na sa PNR. Yung dalawa na sa gobyerno pa. Nandiyan sa PCO, yung dalawa. Yung isa nag-resign na kasi nga pumuputok na putok usaping ito. 26,000 daily passengers dislocated. 300 employees ang PNR na-terminate. Wala na po silang trabaho ngayon. At yung mga manggagawa dyan sa Tutuban, wala po silang gawing maghapon kundi magkwentuhan. Hindi po nila kasalanan. Wala po silang gagawin. Wala na pong biyahe mula Tutuban hanggang Calamba. At wala na rin pong biyahe mula Calamba hanggang Bicol. Bakit? Wala hong tren Iniwan ng mga incompetent officials ng PNR yung tren dyan sa Tutuban. Tapos sa kanila winasak yung riles. Imbis na pinapatakbo habang ine-elevate po yung trucks o yung riles, sana tuloy-tuloy pa rin yung serbisyo. Hindi nga po nag-iisip. Ito po ang mga paksa na dapat nating pag-usapan ngayong kampanya. Hindi yung kung ano-anong name calling at pangungutya na ginagawa nung leader, nung katunggaling, nung partido ng administrasyon. Napakarami yung sinabi kahapon, wag po nating kalimutan yung sinasabing may dugo sa kamay. 200 inosenteng Pilipino patay last year diyan sa Bicol, nalunod. 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw ang flood control funds. Gusto niyong pag-usapan yan? Sige, pag-usapan natin yan. 200 inosenteng Pilipino patay, nalunod. Nalubog sa baha, sa landslide, nalibing. Dahil ninakaw ninyo, kinurakot ninyo yung flood control funds. Iyan ang ating pag-usapan. At ito nga, lumalabas yung incompetence ng PNR. Dapat to elevated track. Tapos, imbis na dapat tinuloy yan dahil papalaparin po yung relays, gagawa na yung tinatawag na dual gauge tracks. Meaning, pwede po yung standard gauge train, yung mas malapad para mas maraming makasakay, o kaya yung ating pong luma, yung narrow train. Yung existing po natin, medyo makipot po yun yung lumang train natin. Payat pa, sexy pa, kumpara doon sa standard gauge train. Kasi nga, mas konti pa ang mananakay nung kapanahunan, nung unang dinala rito yung tinatawag nating narrow trains. Meron pong nabili na standard gauge train. Hindi po magamit. Bakit? Hindi nga po pinatupad ng incompetent PNR officials under the Bongbong Marcos administration yung rail relocation at track improvement na kung saan gagamitin po natin yung standard gauge train, palala pa rin yung ating pong relays para magamit pareho yung narrow at saka yung standard gauge train.
So yan po ang estado ngayon ng PNR dahil sa incompetence. Winasak, tinanggal yung release nang hindi inaabante yung mga tren at bagon mula Tutuban papuntang Calamba. Anong resulta? Wala na pong biyahe. Hindi po makakabiyaya ang tren. Bakit? Walang release eh. Tinanggal po ng PNR eh. Paano mo ngayon lalagay yung mga tren na maayos naman at yung mga bagon mula Tutuban hanggang Calamba para sana tumakbo pa rin yung Calamba papuntang Bicol na biyahe? Bubuhatin dapat yan isa-isa ng mga tiwali at incompetent na PNR officials. Paano ho ninyo naisipang sirain yung release nang hindi tinutulak papuntang Calamba yung mga tren? Natural, higit pong lolobo ang traffic sapagkat 26,000 daily passengers ang dislocated. Ito po ang dapat natin pinag-uusapan. Kaya wag ho kayo magtataka kung higit pang kumakapal ang trapiko sa kalsada. Meron pa silang panukala. Tanggalin na raw yung bus rapid system nang tumatakbo dyan sa EDSA. Naiintindihan nyo ba yung pinapanukala ninyo? Tinigil nyo na yung biyahe ng PNR, sinira ninyo yung release, walang masakyan ng tao, ititigil nyo pa yung EDSA bus rapid system. Saan nyo ilalagay yung bus? Doon uli sa dati, sa gilid, na pag pumarada yung dalawa, hindi na ho tumatakbo yung service road ng EDSA. Ang problema, napakaraming incompetence sa bagay. Yan po ang trademark ng Marcos administration. In budget nga ho natin, nagpapasa sila ng blanco eh. Saan ka nakakita? 6.325 trillion pesos na budget, blanco. Eto pa, natural, gagawin nila ito. Gagawin nila ito sa ating release, ginawa na nga po nila. And yung binibida pong north route or north route, meron po dyan, yung Tutuban to Valenzuela naman. Wala pong movement ang construction doon. Bakit? May issue yun sa right of way eh. Wala pong right of way yun, o di kaya pinagtatalunan pa. May right of way issue po yun. Kung wala mang right of way issue, walang right of way. So hindi po mabubuo yung biyaheng Tutuban to Valenzuela, not in this administration. Hindi po niya mabubuo. Huwag po tayo magpabudol kahit anong press release ang gamitin nila. Kay Alexandra _ at the Philippines. Sayang pala pati yung mga bagong bilin tren ni Duterte nung term niya. Alexandra, tama ka. Yung bagong train, yung galing Japan, yung tawag po dyan ay yung standard gauge train. May gamit po yan, kaya po nagpondo ng 10 billion. 10 billion si Pangulong Duterte para doon sa rail alignment at track relocation. Subalit hindi nga po ito ginawa at ipinatupad ng kasalukuyang PNR administration. Bakit? Ako ang tingin ko, pinag-iinteresan nila yung 10 billion na inalat ni Pangulong Duterte. Subalit matibay po yung protection yun. Hindi pa pwedeng gamitin o realign yung 10 billion na yan kung hindi para lamang yan sa rail alignment at track relocation. Hindi po nila magawa. Hindi nila pinag-aralan, kaya binaklas nila yung release nang hindi itinutulak o linilipat yung tren mula Tutuban papuntang Calamba. At sana kung ginawa nila yan, kung nag-isip po sila ng kaunti, kahit kaunti lang, meron pa usa ng biyaheng Calamba papuntang Bicol. Wala na po lahat yan. Ang natira ay yung Naga to Sipokot at yung Naga to Legazpi. Magkano po kita ng PNR dyan? 20,000 pesos monthly more or less. Kung iahambing mo doon sa Tutuban to Calamba na 23 million pesos monthly more or less. You just have to do the math. Tingnan mo yung book of accounts ng iyong kumpanyang pinatatakbo. Bakit mo sitigil yung PNR Tutuban to Calamba nang wala ka pang alternatibo? Hindi ho ba incompetence na maliwanag yan? Kaya Ryan Ara Gonzales, napakagaling. For Senator, ikaw lang po ang deserving sa lineup niyo po. You have my vote. Salamat Ryan Ara Gonzales. Kay Nenita Vivas Tapia. Hello po mula sa lalawigan ng Batangas. Hi. Kay Jerry Sabeliano. Kay AL Adventure Count Me Attorney. Maraming salamat. At ganun din kay Incy Tablespoon. Muslim po, iboboto po kayo. Marami pong salamat. Kay Alan Carbaosa, Cabesan, Attorney Vic, I support you watching from Jeddah, Saudi Arabia. Kaya hindi ko mabasa po yung pangalan nyo, hindi naman ako marunong magbasa ng karakter na yan. Ang tanong po niya, saan pala yung pinirma ni Bongbong in public na panloloko sa sambayan ng Pilipino itong ginagawa nilang magpamilya. Yun nga yung lumalabas doon sa archive section ng House of Representatives. Maaaring may pinirmahan siyang kopya pero doon po sa archive section kung saan tinuturo tayong lahat nung babaeng mambabata sa taga Marikina, si Stella Kimbo. Yan po yung ating na-discovery. Blanco pati pirma ng Senate President, blanco pati pirma ng House Speaker, blanco yung pirma ng Senate Secretary, blanco yung pirma ng Secretary General ng House of Representatives, blanco ang pirma ng Pangulo. Yun po yung nandoon sa archive section ng House of Representatives, GAA Volume 1-B, page 752. Kaya James Lamentap, ikakampanya kita sa mga relatives ko, Attorney Vic, mabuhay ka. At sana walang dayaan ngayon darating na eleksyon. Ako po, yan ang hindi natin kayang garantiyahan. Basta't
basta gawin po natin yung ating duty, ang ating obligasyon bilang mamamayang Pilipino. Huwag po tayong makinig, magpa-gaslight o magpasindak dyan sa kwento na dadayain tayo. Basta gawin po natin yung ating duty bilang citizen. Bumoto po tayo ng tama. Piliin po natin ang mga tamang tao, ilagay po natin sa tamang pwesto. Kay Wendy, maayong hapon, Attorney Vic. Maayong hapon din sa iyo, Wendy. Watching from Bohol. Landslide victory for Duterte senatorial candidates. Salamat po yung Duterte senatorial candidates here in Bohol. Solid Duterte kami dito despite sa ginawa ng aming 3 congressman na pumirma sa impeachment against VP Inday. Balik po tayo sa impeachment. Kayo ho ba ay kinonsulta ng inyong mga kongresista na pumirma dito sa tinatawag na verified impeachment complaint? Alam mo ninyo, hindi biro itong usaping ito. Sapagkat they are impeaching, they're robbing from us, the Philippine people, especially from the 32 million Filipinos legally, lawfully, democratically, and constitutionally elected Inday Sara to be our Vice President. Napakahalagang usapin ito. Kayo po ba'y kinonsulta? Nagkaroon po ba ng public hearing or public consultation yung inyong mga mambabatas bago sila pumirma? Nakakatiyak ako, wala. Bakit ko nasabi yan? Sapagkat pinirmahan nga po nila yung verified impeachment complaint nang hindi nagbasay, nang hindi mabase sa kanilang personal knowledge or authentic document. Konsulta pa kaya sa inyo? Kaya mahalagang tandaan natin itong mga kongresista o kinatawan kada distrito na pumirma at kinukonsinti ang pagnanakaw sa posisyon ng Vice Presidente mula sa sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino laban sa mandato ng ilang elitistang kongresista. Huwag po nating ipanakaw ang pera nating Pilipino, ang kaban ng bansa, ang posisyon ng pangalawang Pangulo, at huwag din po natin ipanakaw itong darating na halalan para senador. Binibida nila, kanila raw pong tinatrabaho na ma-sweep ang senatorial na position. Pag nanakaw po yan, baka naman pati posisyon ng senador inanakawin. Nais ko rin pong batiin si Mr. Mario Iog. Mario, napirmahan ko na yung iyong librong ipinadala sa akin at doon po sa mga nais bumili. Ito, Mario Iog, napirmahan ko na at merong special dedication for you. Salamat sa iyong pagtangkilik ng aking libro. At kung yung mga nais po, yung mga nagtatanong, marami yung nagtatanong. Available po ang ating libro sa lahat ng fully booked outlets nationwide. Marami po yan at nandyan naman po yan. Salamat po sa inyong pagtangkilik. At yung mga nais naman hong magbigay ng informasyon, bine-verify ko po lahat ng information na dumarating sa akin. Pwede po kayo makipag-ugnayan dito. Connect at attorneyvicrodriguez.com. Kita po yan. Ito po. Dito po kayo maaaring magpadala ng inyong mga mensahe, ng inyong mga information at amin pong i-verify. Kagaya po ng mga pumapasok na impormasyon. Ito pong sa PNR. Balik lang po ako bago po tayo mag 1 hour na tayo. Yung sa North Route o yung biyahe po ng North, hindi po tatakbo yung Tutuban-Ta Valenzuela. May right of way issue po yan. May problema po tayo sa right of way. Yung iba naman talaga walang right of way. So hindi po matatapos yan. Maaring matapos po yung Malolos to Valenzuela. Maaring matapos yan, maaring makompleto. Pero hindi po attractive yun sa mananakay. Sapagkat masyado pong maiksi yung Malolos to Valenzuela at dadaling ka sa looban ng Valenzuela. Pag dinala ka roon, another round ng sakay na naman. Magbubus ka, magta-tricycle ka, mag-jeep ka, mag-grab ka, mag-aangkas ka, kung ano man. Hindi po yan yung ideya na magkaroon tayo ng seamless network ng relays. Hindi po yan kikita yung Malolos to Valenzuela, putol ho eh. Dahil walang dugtong ng Valenzuela to Tutuban or Tutuban to Valenzuela. Bakit? May right of way issue po yan. Kahit po magsiyasat kayo, kahit po mag-research kayo. Again, dito sa ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo, tamang impormasyon lamang ang ating binabahagi. At bago po tayo matapos ang ating live, balikan ko po tayo po ay meron ng pakikipag-ugnayan sa Korte Suprema. Nag-file po ng motion at humingi po tayo na subpinahan yung kopya ng enrolled bill at yung kopya ng General Appropriations Bill. Para po i-atras natin yung documentation, makikita po talaga may talon. Merong mga makakating kamay na nakialam. Naglagay ng halaga dyan sa mga blanco, sa mga patlang dyan sa Final Ratified, Approved, and Filed Bicameral Conference Committee Report. Nandyan po yan at hindi po maitatanggihan. Tumungo po tayo doon sa archive section, yung repository ng mga original documents. Ang tumambad po sa ating research team, blanco ang pirma ng Senate President. Blanco ang pirma ng House Speaker. Blanco po yung pirma ng Senate Secretary. Blanco rin yung pirma ng Secretary General ng House of Representatives at blanco rin ang pirma ng Pangulo ng Pilipinas. So yan po sa archive section na yan. Dahil po ininguso yan ni Stella Kimbo. May kopya daw po yun. Yan yung kopya, walang pirma. At yan po yung makikita nyo sa page 752 ng GAA Volume 1-B. Ang hinahanap po natin yung enrolled bill. Walang enrolled bill. So, lumalaki po
yung tila conspiracy, saan ginalaw? Yung mga blanco diyan sa final bicameral conference committee report. Sa Malacanang ba? Sa mababang kapulungan ba? Sa Senado ba? Sinong nakialam? Babae ba siya? Lalaki ba siya? Nagtandem ba sila o marami sila? Panagutin natin yung mga makakating kamay na sinasalaula ang karapatan natin na humihingi ng transparency and accountability. Panagutin natin ang Marcos administration. Banggit ko po kanina, wag nating kalilimutan. 500 billion pesos ibinida, 500 billion pesos na ginamit daw sa flood control program sa loob lamang ng 2 taon. Bumaha, nagka-landslide dyan sa Bicol. Ang resulta, 200 inosenteng Pilipino patay dahil sa korupsyon. Dahil kinurakot yung pondo para sa flood control programs. Yan ang mga issue na dapat nating tinatalakay at pinapanagot at pananagutin sila ngayong darating na halalan. It is important for all of us to know what is at stake for this country and for the young Filipinos this coming midterm election. Mag-isip po tayo, maging mapagmasuri po tayo, huwag tayong magpag-gaslight, panagutin natin ang korupsyon at kurakot sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Laganap ang krimen, apaw ang droga. Apaw ang droga. At kung ano-anong mga sinasabing salita, simple lang yan. Simulan natin doon sa sinasabi ko nga, Article 11, Section 1, Public Office is Public Trust. Sumailalim ang mga elected at appointed officials sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Diyan natin simulan. Bago kung ano-anong bintang o kung ano-anong paninira sa mga kandidato ang sinimulan kagabi ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So yan po ang ating iniiwan. Muli po, ako po si Atty. Vic Rodriguez, number 5656 sa Balota, Pilipino, abogado, may isip.